Para alamin natin ang update mula dyan sa Senado mula kay RH28 Raymond Paz. Kay Raymond. Elaine at Mayor, di bale, itong nananawagan ay dating Senate President din naman. Ang panawagan ng ceasefire, Mayor at Elaine, ay galing kay dating Senate President Juan Miguel Migs Zubiri. Ito ay kasunod ng mga inihain na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Zubiri na dating nagsilbing ang Senate President, ang Senado ay obligado na maghanda bilang bahagi ng kanilang tungkulin na magsilbing hukom kung sakasakali ay merong impeachment trial na mangyayari. Dahil bahagi ito ng kanilang constitutional duty at ito naman inamin niya na ito ay kanilang pinaghahandaan. Ang problema nga lang, ayon dito sa kay Zubiri, ay tiyak na magdudulot na naman ito ng pagkawatak-watak ng mga Pilipino. Kaya't dito nanawagan ng political ceasefire, lalong-lalo na at magpapasko na. At maliban dito, nalalapit na rin ang 2025 national at local election. Ang baka, sabi nga ni Zubiri, baka magaya tayo sa bansang South Korea na ngayon ay nagkakaproblema dahil sa deklarasyon ng martial law at meron ng bantang impeachment laban doon sa kanilang Prime Minister. Bahagi ng pahayag ni Senador Migs Zubiri, Mayor at Elaine. We have to do our constitutional mandate to convene an impeachment court. I used to be Senate President, so we know the implication of that. We know our duty. But of course, personally, if you ask me in my personal opinion, sana walang gulo. Kasi ayaw po natin ng gulo at this point in time. Gusto ko po na namin ceasefire muna at this point in time. Tignan nyo nangyari sa South Korea. Diba? They declared martial law in South Korea. Now nagkakagulo sila. Ayan, Ang bahagi ng bahayag ni Senador Zubiri, Mayor, banggitin ko lang dahil ito ay nangyari, yung interview ay nangyari kagabi doon sa inilunsad niyang libro. Ito yung titulong The Road to Peace, Crafting the Bangsamoro Organic Law. Ito yung daan na tinahak kung paano nabuo yung Bangsamoro Organic Law na siya ngayon ay sinusunod sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ay ginawa ito, Mayor, doon sa National Museum. Nandoon yung mga opisyal ng BARM, ilang mga senador at yung mga sektor na tumulong din para mabalangkas yung Bangsamoro Organic Law. Mayor at Elaine. Gusto kong marinig reaksyon mula sa Senate President Chis Escudero. Meron tayong mayroon kaming scheduled papihan ngayong umaga, mamaya-maya lang alas 10, Mayor, at gusto naming marinig din dahil meron na siyang naunang panawagan na balik kasi ang kanyang panawagan din naman ay medyo dumistansya muna yung mga senador doon sa usapin ng impeachment dahil unang-una tingnan muna kung ano mangyayari sa House dahil kung sakaling matuloy sila yung magsisilbing hukom at magsisilbing impeachment court dito sa kinakaharap na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Tsaka for delikadesa rin siguro sa part ni Senate President Chis Escudero dahil kung ma-impeach ang Vice Presidente, kung susundin ang line of succession, siya ang magiging Vice Presidente, siya ang parang beneficiary na impeachment, parang ganun. Ayun, yan siguro isa sa mga iniiwasan din kahit paano. Kaya pero maya-maya baka sakali din naman magbigay ng kanyang itong pananaw tungkol nga dito sa dahil sa ayaw at sa gusto natin, Mayor, ay talagang mapag-uusapan itong kinakaharap na impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Bagamat kahapon ang aming nakausap si Senador Jingo Estrada, kung titingnan daw yung timeline ay talagang medyo alanganin na. Dahil actually hanggang kung tingnan mo yung kalendaryo, hanggang next week na lang ang trabaho nila kung tutuusin. Bagamat 18 pa magsasara ang formal na sesyon ng dalawang kapuluan ng Kongreso, babalik sila January. Halos 3 linggo din lang yon. Bakasyon na sila. Ang balik nila June na, Mayor. Kaya napakahaba ng bakasyon dahil nga sa election. Magsisimula na yung election campaign ng buwan ng Pebrero, Mayor at Elaine. Okay, maraming salamat, Raymond.
Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond at Paz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. So